Kabit natin yan, glad hands. Oops. Electrical lines. Make sure na lagi nakalock yan. Kailangan tight yan, yung mga ganyan. So yan, nakaangat na natin. Hello guys, welcome to another episode of our trucking vlog. Woo! It's your boy, alam niyo na, Mike Ontario TV. Today this load is going to South Carolina, which is a really amazing place. Woo! I've been here from this plant. I picked up a lot of loads from here, but I never ever experienced to deliver this kind of load to South Carolina. So it's Sunday today, and you know it's really amazing, beautiful weather. It's kind of snowy, flurries everywhere if you can see. Yan, may flurries tayo, yan. And ayun, it's gonna be a fun 15 hours, I think, or 16 hours drive. Wow. Like it. It's gonna be an amazing trip. So yun, samahan nyo ako and sa adventure natin na to. So yun, let's go. Kabit natin yan, glad hands. Oops. Electrical lines. Make sure na lagi nakalock yan. Kailangan tight yan, yung mga ganyan. So yan, nakaangat na natin. Oopsie. Para hindi siya masira guys, ano muna, lower gear muna siya. Mamaya pag medyo nakaangat na siya, para hindi mabend yung landing gear niya. So slowly lang to, and pag ramdam na natin na ayan, katulad niya medyo lumuklog, na-adjust na tayo ng high gear, and there you go. Kinda to parang ano to, exercise guys. Hindi naman tayo nagmamadali, so angat mo ulit yan and turn the handle. Itong handle kasi dito medyo, ayan, dyan mo lang. Siyempre ba makalimutan natin, siyempre hammer, Mr. Hammer yan. Wow. So hindi lahat safety, January 2024. Hanggang ano pa yan, next, oh, it's 2025. So mag-ano na to, magsi-safety ano na
Sana may may hangin pa. Pag wala. Adjust na sana natin kaagad para sa trabaho lang. Nakasil siya. The door. Ito, mga ganito. Seal. Ito hindi na tayo kasya, pero hanggat kaya guys, hanggat kaya magkasya. Para dun hindi na natin nabot. Mamaya na natin pag so yan. Double check natin. Walang gap, so we're good. So yun, pwede tayo sa trailer. Dito na yung trailer natin. And kunin na natin yung paperwork sa loob. That was hinihingal ako guys. So yun, kunin na natin yung paperwork sa loob. Traunin natin paperwork guys para solid. Ganda ng weather guys, no? Hindi ganun kalamig dito sa Kingston. Toronto lamig eh. Ouch. I'll serve to run sa malamig. Tayo. Malayo-layo yung lalakaran natin eh. So yan. Hello. What's going on? Not much, how are you? Good. Picking up. Who you with? What's that? What company? Kriska. Okay. You got an L number for me? Number? Yeah, L number. The L. Like L461, blah, 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 blah. Give me 1 minute. No. I do have the 814 numbers. There's gotta be an L number. Every Christmas trailer has an L number. LC131. That's the trailer number. That's what we need. I'm like, where is it? It always has an L or an LC number. Yeah. Okay, I say 5 trailers by the end of the day. I say 4. So, ayun guys, nakuha na natin yung BOL natin, which is ilang kilo to. It's only 24,000. 24 for 16 is 39. Sort of heavy, but about 39. Yep, 39,000. 39,000 guys. So ayan, solid. Adjust natin, tandem natin, hatak, and then double seal, and we're good to go. Woo!
Mga tropa natin sa Risca, oh. Ayan guys, owner-operator yan guys. Owner-operator. So ayun, lagay natin to information. So mamaya isin natin and everything, and we good to go. Alright, mamaya ulit guys. So yun guys, ito yung yung bridge na makikita nyo na ngayon. Sa previous vlog ko kasi gabi tayo so yun, hindi nyo masyado kita. Ngayon kita nyo na ngayon. Ganda dito guys. Ayan yung unang bridge, Canada side. Kita nyo, ganda dito guys, oh. Nakikita nyo yung view, oh my god. Daming cottages dito, cottages, blah blah blah. Solid dito sa Thousand Island. Haba din ng bridge guys, eh. Solid. Ayan. Dito after neto duty free na, bago pumasok ng States syempre. Pero tayo dyan, pass muna tayo, pass. Kita nyo. Nandito sa kabila yung customs nila guys. Ayan yung duty free. Ayan, maliit lang ang duty free guys. 500 meters to Thousand Island Bridge, Alexandria Bay, port of entry. So yun, ito border na dito. Ayan.
Border na yan, border. New York na tayo, New York. New York. Take exit 52 to Thousand Island Bridge, Alexandria Bay, port of entry. Uy, walang ano guys, walang pumapasok ngayon, no? I don't know why. Straight on ramp and then turn left on Route 191, Route 191 East. Take the ramp and enter I-81 South. Hello, sir. Somebody in the back there with you? Nope. Where you going? Pendleton, South Carolina. Milan. Yes, sir. There you go. Thank you, sir. So ayan guys, ang ganda ng view. Nakita nyo na kung paano tumawid, kung ano yung tinatanong and stuff. Pero kasi minsan napaka-stricto nila. Ngayon maluwag yung border, ewan ko kung bakit. Ayun lang yung kalaban na sa driver. Pag yung border medyo 3 kilometers ahead, use the right alam nyo yun, medyo on I-81 South. busy, matagal talaga. Doon lagi na-stuck sa border, or pag may traffic, pag may kung ano-ano. Pero like what I said, pag ganito, like palagi yung biyahe natin, it's good. We're blessed, you know. Lagi lang tayo mag-iingat sa pagmamaneho sa mga kapwa ko truck drivers dyan. Sa fellow Filipino truck drivers. So yung guys, good morning. Papunta tayo ng diba, ng South Carolina. So from Mississauga to South Carolina tayo. So it's 16 or 17 hours drive. Ngayon nandito tayo sa rest area. Yan ng it's I-81. Nasa I-81 pa tayo yan. Sabi ng GPS I-81. So tatlong interstate lang dadaanan natin. I-81, I-77 and I-85. So off I-85 yung pupuntahan natin. So 10 hours na lang natitira. And saglit na lang yun. Bukas pa delivery time na ito. Baandun na tayo ngayong gabi. And check ko kung pwede matulog doon para mismo sa site, para mas maganda. Hindi na tayo mahihirapan na na may driving hours pa tayo pag mga ganong bagay. So yun, tara, samahan nyo na ako sa 10 hours drive natin. It's 7:30 in the morning. Let's go!
part guys ng driving. Iba-iba yung weather, depende sa states. Minsan parehas sa states, minsan nag-i-snow ng malakas tapos biglang mawawala, tapos mag-i-snow na naman again. So may mga ganitong mga instances guys, yung kailangan, we need to be really active, you know, always naman kailangan. Pero ito, the more active ka na pagdadrive is the more better, kasi yung reaction mo sa mga katulad niyan sa traffic and kung ano yung mga nakikita mo, mabilis ka makapag-react kasi syempre, like what I said, the more active you are, the more better. So ayun, ano na siya, nag-i-snow dito. Hopefully dun sa unahan walang snow, pero I doubt. It's winter, so you know, ready na lang tayo ng ng sarili natin. Ready naman tayo kompleto naman tayo dito kung sakaling may mangyari na on the wood, wala naman siguro mangyayari. So ayan. So yun guys, nasa West Virginia na tayo. Ayan yung welcome center kung nakikita nyo. Ayan sa kanan. That's the welcome center. Pwede tayo matulog dyan, pero hindi natin kaya mabutin kagabi. Ayan, digmaan guys, madugo yung yung highway. So papakita ako sa inyo mamaya pag nagpagas tayo yung yung kinalabasan ng natin, ng tractor natin sa trailer. Sobrang dugo guys, grabe. Pero at the same time kasi exciting yung mga ganito yung adrenaline ko pag mga ganitong mga winter condition, talagang sobrang taas ng adrenaline rush ko. Wow. So ayun lang, lagi naman tayo nag-iingat given na yan. Pero para kang racer pag mga ganitong instances na napakasarap ng adrenaline rush mo. Tuloy-tuloy lang, hindi siya naglo-lower or hindi siya nababawasan kasi like active ka kaliwat kanan, tingin ka na side mirror mo and alam mo yun, yung surroundings and stuff. Tulad yan yung mga kotse sa harap mo. Lang yan, ay lang, kaya nga sinabi ko, always be ready. Alam naman natin yung mga dapat iwasan. Be a passive aggressive driver. It means passive aggressive. Kung nanood kayo ng vlog ko, past vlog ko, in-explain ko kung ano yung passive aggressive. And it's because you need this for those drivers that yung natutulog sa daanan, yung medyo pagod na kasi galing sa malayong lugar. So you need to be passive aggressive for them. Kasi rin, defensive ka rin, yung kailangan yung mga ganyang bagay. Nasa truck driver, we really need it. So yun lang. I think meron pa tayong 6 more hours guys, 6 more hours and then that's it. Alright, yeah. So yun guys, sa Virginia na tayo. Kanina sa West Virginia, ito Virginia na.
Medyo malayo-layo pa ang biyahe, pero ano, napakadugo lang ng labanan ngayon dito, guys. Lalo na sa kalsada kasi ano nag-i-stow kasi siya eh. So ayun, hindi naman tayo nagmamadali. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagdadrive, wala namang aberya. It's just you know, slow traffic lang, yung mga ganun. Pero other than that, may mga nakita akong ano, nag-end up sa ditch ng mga trucks. So ayun, kaya lagi tayo nag-iingat dahil sa mga ganyang bagay. And ayun, sige lang, samahan nyo lang ako para maganda ang ating adventure. Nakikita nyo, grabe yung ano nyo, guys. So ayun guys, andito na tayo sa Fort Chiswell, Virginia. So ang sabi sa GPS, it's 4 more hours, I think. 4 more hours, so forth, and 4 more hours driving. And ang ganda ng view dito, guys. Parang may ano, parang galaan na ano. Wow. Ang dami siyang ano, ang daming view. So yan, puro truck, nasa truck stop ako lagi. And Flying J syempre. Batang Flying J kasi ako, guys, para so ayun, maliligo muna ako, and then may 3 hours pa ako na driving. So malayo-layo pa. So yun, maliligo muna ako, guys, and see you whenever I see you. So ayun, guys, we're in I-77 ngayon, heading to Charlotte, North Carolina. Pero hindi tayo doon pupunta, sa South Carolina tayo pupunta, which is dadaanan lang natin yung Charlotte, pero hindi tayo makakapasok doon kasi waste of time, hindi naman natin kailangan. So ayun, I-77, tatlong interstate lang dadaanan natin. I-7, tapos na tayo sa I-81, and then nag I-77 tayo, which is this, and I-85, and yun, off I-85 lang yung pupuntahan natin na lugar. So dideliveran natin. So yun, samahan nyo muna ako, kwentuhan tayo ng ganito ganyan. Yun, ayun, katatapos ko lang katatapos ko lang maligo, and may 3 hours remaining time pa tayo, 2.5. So malayo-layo pa yung mapupuntahan natin sa 2.5. I think 4 more hours pa yung driving natin bago makarating doon. So hindi tayo aabot, pero bukas for sure andun na tayo. Kasi limited time lang tayo sa sa US. 11 hours driving lang, guys, 11 hours. So ayun, enjoy muna kayo dyan. Samahan nyo muna ako sa daan para makakita nyo naman kung ano yung itsura ng I-77. First time ko rin dito, guys, pumunta. So pare-parehas tayong first time natin, and ayun, kaya di naman yung daan, di naman delikado, pero lang siya, up and down. Woo! I think if I'm not mistaken, kaya natin umabot ng I-85, pero depende kasi meron na lang tayong 3 hours, 2.5 hours driving. So 77 or I-85 kung mabutan natin. Rest area lang kailangan natin, guys. Okay na tayo kasi nakaligo na tayo, fresh na naman yung isip natin.
Ayun, so grabe dito guys, parang ano, pababa ng Baguio. Ewan ko, lupit sarap ng mga ganitong daanan. Naka lower gear lang tayo guys kasi pababa eh. So yan, ayun na, nakikita natin North Carolina Welcome Center, 2 miles. So pwede tayo doon matulog pero ayoko, hindi pa ako pagod. Wow. Saka may 2 oras pa tayo guys. Lagi lang ano yun. Ako, lagi lang ang alerto eh. Yun lang, pa ba? Wala, nag-i-enjoy kasi ako guys sa ganitong ano, sa ganitong trabaho rin. Parang you got paid para gumala, alam mo yun. Kesa Wow. gagala tayo ng walang kwenta, di ba? Truckers, check brakes before entering rest area. Whatever, man. Ayan na guys, welcome North Carolina! Yoo-hoo! Pero syempre, hindi tayo dyan pupunta. South Carolina tayo pupunta. West. Bandang west. Southwest. Yun guys, good morning. Finally nakarating na tayo dito. And alam niyo yan, dito na tayo, walang bakante pang ano, spot kung nakikita nyo. Papakita ko sa inyo yun. Wala pang bakanting spot guys. Pero ano, dito na tayo, papasok tayo sa loob. Good ano to, good thing na nandito na tayo na maaga. Kasi alam mo yun, mahirap na, diba? Mahirap na guys, mahirap na. Maganda na nandito tayo maaga. Napakasikip dito. Sa South Carolina na tayo na finally. Woo! So tuwa lang tayo, mag-prepare lang tayo. Okay naman na tayo. Vest lang tayo, vest. Yun, tara guys, samahan nyo. Silak natin guys, silak. So ayan, ano, UF, UPS, FedEx drop-off, Milliken. Okay, I think it's right here. I don't know kung nasaan guys, pero baka nandun rin sa kabila. Tara. Napin natin. First time ko rin kasi, baka tapos na rin kasi itong ano, na-unloadan.
natin, silipin natin. Oh, niloloadan guys. Boss man, morning. Coming straight here, good job. So hindi ko alam guys kung ano yung rules nila dito. Well, like I said, truck drivers, sabi nila only Milliken truck drivers allowed, blah blah blah. But malupit na ikutan gagawin natin guys. Boss man, I got a load for you. You know, as soon as I finish with him, you know, you just get the dock right here. After this? Yeah, you get the dock. I'll go ahead and take the paper. Alright, bless. All right. Yeah, when you pull out, you just put back in right. Alright, bro. So yun guys, after this driver pulled up, we're gonna back in. And ayun, tuloy-tuloy lang. Probably wait. Ano guys, so tangan ang ganda dito guys. Solid. So we're gonna wait after, I don't know, probably 20 minutes, half an hour. That's how it works. We got a lot of hours. Iba yung accent nila dito guys, parang ano, ang lupit. So narinig nyo sa kanya kanina. Iba yung accent nila, nakakatawa. Parang ano sila, cowboy. Southern accent, parang ganun. So yun, maghihintay tayo siguro probably mga 30 minutes I think. It's probably not bad. Mabilis naman sila dito mag-unload. Uy, may load assign na tayo. May load assign na tayo guys. So yun, maraming salamat and maraming salamat sa pagsama sa adventure natin dito sa South Carolina. Woo! And alam nyo na yan guys, maraming salamat and shoutout nga pala kay sa mayor ng ng Edmonton. Wow. Si Nino, si Kuya Nins, Ano yan guys, mga hobby niyan, mga golf, pang mayaman, kaya ganun. Wow. So yun, maraming salamat again sa pagsama sa adventure natin and hindi natin sana samahan nyo pa ako sa mga susunod na adventures and wala na akong masabi. Mike Ontario out.